Buhay si Sarah ng 127 na taon, namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Take note, ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Labis na ikinalungkot. Ito kasi ang common na pakiramdam ng isang taong namamatayan. Kasi may valid reason sila to cry, to be sad, to mourn, kasi yun ay mahal mo sa buhay. Kaya nung mamatay si Sarah na pinakamamahal ni Abraham, matagal niyang kasama, matagal niyang asawa, diba? Ngayon ang sabi niya, lubos niya yung ipinagluksa, ikinalungkot, at ipinagdalamhati. Kahit nga ang Panginoong Jesus nung mamatay ang kanyang best friend na si Lazaro, sabi ng Juan 11:35, tumangis si Jesus. Yung pagtangis ay hindi yan basta pag-iyak. Masakit na pag-iyak yan. Malalim na pag-iyak. Sobrang pag-iyak. Yan ang ibig sabihin ng pagtangis. Hindi sinabing umiyak si Jesus. Kasi pag umiyak, normal, common. Diba? Pag sinabing tumangis, masakit yun sa loob. Diba na pagdadalamhati dahil namatay yung kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Lazaro. So nag-set si Jesus ng good example na kapag namamatayan ng tao, meron silang valid reason to cry, to be sad, to mourn. Kaya alam nyo, pag may namamatayan, tigilan nyo yung kakasabi ng, Tana, huwag ka nang umiyak. Diba? Ba't mo pipigilan? May valid reason silang umiyak. Alam mo, pag may namamatayan at umiiyak, dapat ang sinasabi, sige lang, iiyak mo yan. Ibuhos mo. Parang nangaasar ka pa. Itodo mo. Ganyan. Titigil din yon. Pwede pa naman buong araw ngumangal-ngal yun. Mapapangal din ang bibig niyan. Titigil din ang luha niyan. Diba? Bakit mo pipiitin? May valid reason siya to cry. Kailangan mo siyang i-encourage pang umiyak para maubos ang kanyang luha, maubos ang kanyang pait sa kanyang kalooban, then mamaya tatawa na siya. Kaya binibigyan natin ng ganung mga, kahit sinong nagdaramdam, sabihin nyo, sige lang, umiyak ka. Go on. Huwag mong pipiitin. Kailangan mong ilabas yan. Diba? Yun ang kailangan natin ginagawa. Tayo kasi mga Filipino, diba? Pag may namamatayan, mema lang. May masabi lang tayo. Ganon tayong mga Filipino, may masabi lang. Sasabihin natin sa umiiyak, tahan na, yung asawa mo parang natutulog lang naman. May natutulog bang nakabarong? Di ba? Subukan nga ninyong matulog na nakabarong. Napakahirap kaya nun. May natutulog bang nakabarong? Di ba? May natutulog bang nakagown? Subukan nga ninyo yung mga kababayan, mag-gown kayo natutulog. Napakahirap kaya niyan. Tahan na ang asawa mo nasa langit na. Kung wala, paano na yon? Di ba pinaasa mo siya? Tahan na, una-una lang yan. Bisa ganun pa tayo, una-una lang yan. Kung bigla ka sagutin, mauna ka kaya. Di ba? Ang totoo mga kapatid, yung presence lang natin, okay na yon. No need to talk. Hindi natin kailangan magsalita. Basta narong ka, hagurin mo lang ang likod niya. Tama na yun sa kanya. Diba? Lalo na sa mga taong nagdaramdam. Genesis 37, nung ipagpalagay na namatay si Jose, anong naramdaman ng kanyang tatay na si Jacob? Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit. Nagsuot ng damit pang luksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inalo siya ng lahat ng niyang mga anak. Ngunit, patuloy ang kanyang pamimigati. Anong sabi niya? Mapupunta na ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Buong buhay ko, sabi ni Jacob, hanggang kamatayan na, dadalhin ko na yung lungkot na ito dahil sa kamatayan ng anak kong si Jose. Baka hindi pa naman patay si Jose. Diba? Yun lang naman ay kagagawa ng kanyang mga anak. Diba, na kapatid ni Jose, na ibinenta siya at ipinalagay na patay. Ngayon, siyempre, iniisip ng tatay, patay na nga. Kaya naman nagdalamhati siya, nagluksa. At ang sabi niya, buong buhay ko at kamatayan na dadaling ko ang pagluluksang yon. Kasi nga, yun ang bunga ng pagkawala ng mga mahal sa buhay natin. Si Job,
Ano ang naging reaksyon niya nung mamatay ang kanyang 10 anak? Job 1:20-22. Tumandig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbigay. Siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Ano ang unang reaksyon ni Job bago siya nagpuri at sumamba sa Diyos? Nagluksa. Yung pag-aahit ng ulo, yan po ay simbolo ng kanyang pagtangis at pagluha sa Diyos. Pagluluksa yun. Diba na kanyang ginawa? Kasi nga, may valid reason siya to cry, to be sad, na maramdaman yung bagay na ito. Kaya naman yun ang kanyang ginawa. So nagdalamhati siya, pero after that, sumamba siya sa Diyos. Yan ang maganda kay Job eh. Pagkatapos siyang umiyak, pagkatapos siyang lumuha, life must go on. Life must continue. So he worshiped the Lord, he praised the Lord. Yan ang kanyang ginawa. Bakit? Anong prinsipyo ni Job? Nakita yung principle ni Job? Ang Diyos ang nagbigay, siya ang kumuha, purihin siya. Binigyan niya ako ng 10 anak, kinuha na niya, praise the Lord pa rin. At least nakaranas ako ng mga panahon at pagkakataon na meron akong 10 anak. Diba? Pero iniluha niya yon, idinalamhati niya, pero ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay.